Ay, ay ma'am. Yung bayari kaya po sa ilaw ninyo. Kuya, wala pa akong pambayad eh. Wala pa akong benta. Hindi pa ako nabibigyan ng anak ko ng pambayad. Ma'am, ilang beses na po akong bumalik dito. Nag-notice pa ako. Nag-reading. Nagsabi pa po ako sa Bigyan mo inyo. pa ako ng 1 linggong palugit para naman ako makaipon ng pambayad sa iyo. Ay, ma'am, nakakailang balik na po ako. Ilang beses na po akong pumunta dito. Sige na kuya, nakikiusap naman ako. Wala pa lang talaga akong pambayad. Ma'am, ganito na lang. Babalik ako pero puputulan ko na talaga po yan. Alam po, ganito na lang po. Wala Ano po? pa talaga akong pambayad. Kahit mga 1 linggo lang kuya. Hindi, ma'am. Babalik po ako dyan. Kapatid, Oh. ano, kamusta? Balita ko ay nagagalit sa'yo mga anak mo. Ito, nahihirapan ako. Masyado ng maraming bayarin. Mahina naman ang negosyo. Bakit? Ano nangyari? Ay, ang dami ko ng gastos eh. Ang dami ko ng binabayaran. Mga utang. O anong ginagawa ng mga anak mo? Ay, ayaw ko na magsabi sa kanila at baka masumbatan na naman ako. Matapos mo silang paghirapang patapusin, pag-aralin, susumbatan ka lang? Hindi ba sila tumutulong sa'yo? Ay, ayaw ko na humaba pa. Ay nako. Hindi pwede yung mga ganyan. Ikaw naman ay naghirap na para sa kanila. Panahon naman na nila para tumulong. Nga pala, Ate Lucy, baka naman pwede mo akong pahiramin. Ibabayad ko lang sa kuryente, puputulan na kami eh. Pati ba naman kuryente, hindi mo pa mabayaran? Ano ba naman yung buhay mong yan? Dami-dami mo nang pinaghirapan, pati sa kuryente, hindi mo pa kayang bayaran. Ano ginagawa ng mga anak mo? Humingi ka sa kanila. Ayaw ko na magsabi sa kanila at ayaw ko na makarinig ng sumbat sa kanila. Hirap niya sa mga anak na hindi makaunawa ay. Paunawa mo sa kanila na hindi mo na kaya maghanap buhay. Ang edad mong yan, dapat ikaw ay nagpapahinga na. Siya, sige, ako na magbabayad ng kuryente mo. Sa susunod, sabihin mo agad sa akin kung anong mga problema ng iniisip mo. Tingnan mo ang itsura mo. Payat mo na. Kamusta yung sakit mo? Na ano mo ba? Naalagaan mo ba yung naiinom mo ba yung mga maintenance mo? Alam ba ng mga anak mo? Nakakainom pa naman ako, nakakabili pa ako ng mga gamot. Dapat sinasabi mo sa kanila kung ano yung nararamdaman mo. Hindi yung sinusulo mo, kinakaya mo. Sabi mo pati sa kanila kung ano yung mga nagiging problema mo. Hindi yung sinusulo mo yan. Para alam nila. Sige, alis na ako. Ako na lang bahala doon sa kuryente. Lalo akong nai-stress sa iyo. Ma, ano yung naririnig ko? May naniningil sa bahay. Tapos may utang ka sa kapitbahay. Ay, nagawa naman ako ng paraan eh, para mabayaran yun. Tulungan mo na lang ako. Ma, hindi pa ba sapat yung mga tulong ko sa'yo? Hanggang ngayon, may utang ka pa rin. Eh, lahat na bayaran ko na. Ano, kami pa rin magbabayad nun? Wala namang ibang tutulong sa akin, kundi kayo lang eh. Ba't kita tutulungan? Ma, dapat nga ikaw ang tumutulong sa akin eh. Ikaw dapat yung nagbubuhay sa amin, hindi yung kami yung namumroblema dyan sa mga problema mo. Diyos ko naman, ma. Ano, nag-anak ka lang para may bubuhay sa'yo? Di sana hindi mo na ako pinanganak. Dahil ako, hiyang-hiya na ako na naging ina kita. Nagawa naman ako ng paraan ah. Hindi ko naman inaasa sa inyo lahat. Hindi inaasa. Pero yung mga nangungutang dyan, sino sinisingil? Kami! Hindi mo wala kami naisip? Teka lang. Sisigaw mo si mama. Ayan, pagsabihan mo. May naniningil na naman. Eh di bayaran mo. Ikaw to may magandang trabaho, di ba? Di ba si mama ang nagpatapos sa'yo? Ano? Sa akin na lang lahat? Ha? Baka ikaw gusto mong tumulong man lang dyan sa nanay mo. Dahil ako yung hiya na ako, naging ina ko yan eh. Seryoso? Eh puro problema na lang yung binibigay niyan sa atin eh. Naririnig mo yung sinasabi mo? Ha? Mag-isip ka nga. Ikaw to meron eh. Tulungan mo na si mama. Hindi yung kung ipahiya mo, kala mo ibang tao ah. Kuya, pagod na ako. Lahat naman na tulong ibinigay ko na. Eh sa akin nga din may utang yan pero hindi ko na
siningil eh. Bakit? Sisingilin mo pa yan? Ha? Ay dapat lang. Ang utang-utang dapat binabayaran. Tsaka wala namang problema eh. Kaya kong tulungan si mama. Pero hindi ko matanggap, nagsasalita mo ng ganyan si mama. Eh di sana kung di ka na lang nag-asawa ng maaga para ikaw ang tumutulong sa kanya, hindi por sa akin. Tama na yan, tama na yan. Huwag niyo nang isipin yung problema ko. Kayang-kaya ko Hindi pa. ma, sobra na to eh. Masyadong mayabang. Porque ano? Maganda lang yung trabaho mo? Ha? Hindi mo na kayang kilalanin yung nanay natin? Ganun ba yan? Sige, sabihin mo na lahat sa akin kung mayabang ako. At least ako nakakatulong, eh ikaw, di ba hindi? Kung gusto mo, ikaw ang tumulong dyan. Ma, pasensya ka na doon sa anak mo ha. Nakita mo talaga paano kami mag-away. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para matulungan ka. Okay na ako. Basta ka na ba? Ang tagal mo naman eh. Na-stress na ako dito, ang init. Bilisan mo na. Oo, akong bahala sa'yo. Uy, Cha! Andito ka lang pala. Kanina pa ako pabalik-balik sa ukayan nyo eh. Wait lang ha, may kakausapin lang ako. Tawagan ulit kita mamaya. Bye. Kasi nahanap ko yung mama mo. Sisingilin ko sana dun sa utang niya. Diyos ko, ang sakit na ng ulo ko. Utang na naman. Pati ba naman sa'yo, meron ding utang yung nanay ko? Hindi sa akin, sa nanay ko. 2 weeks na kasi. Ay, hindi. Mga magto 2 months na yung utang ng nanay mo. Hindi pa nababayaran. Kaya ikaw na yung sisingilin ko kasi ikaw naman yung may trabaho, di ba? Pwede ba? Ba't ba ako laging pinagbabayad nyo? Natural, di ba? Anak ka ng mama mo. Oh. Alam ko. Pero, sino bang may utang, di ba mama ko? Dapat yun yung sinisingil nyo. Alam mo, naiinis na ako ha. Lahat na lang. Di ba obligasyon mo yun bilang anak? Oh. Saka kunti lang naman yung utang ng nanay mo. Baka pwedeng bayaran mo na kasi ang tagal-tagal. Kailangan din ng nanay ko yun. Pwede ba? Anak niya lang ako. Pero hindi ako ang tagabayad ng utang niya. Kaya pwede ba, kung gusto nyo singilin yung nanay ko, siya yung singilin nyo. Bahala ka nga dyan. Sige, babalik ako next week ha. Bayaran mo. Bahala kayo. Babayaran. Ma, wala ka na ba talagang gagawing maganda sa buhay natin? Alam mo, hiyang-hiya na ako sa'yo eh. Lahat na lang pinagkautangan mo. Explain mo nga sa akin, saan mo ba ginagamit yung mga pera na yan? Ano, sa lalaki mo? Alam mo, pagkatanda-tanda mo na, nalalalaki ka pa? Nakakahiya ka, pwede ba? Nak, hindi ganun yun. Huwag mo nga akong hawakan. Dahil simula ngayon, hindi na kita ina. Dahil kinakahiya kita. Cha! Anong ginagawa mo? Ina mo yan? Grabe ugali mo. Ano ba? Parang kapatid mo lang ito ah. Eh dapat lang, hindi ko irespeto yan. Kasi puro na lang problema ang binibigay niya sa pamilya namin. Kapal ng mukha mo. Kala mo kung sino ka. Baka nakakalimutan mo. Kaya ka naging tao dahil sa ina mo. Tao, pinalaki niya ako. Pero hindi niya ako laruan na para lang magbayad sa mga utang niyan. Baka nakakalimutan mo. Ipinasok kita, tinulungan kita, para tulungan mo itong ina mo. Hindi mo para... naiiyamot ako sa'yo. Ina mo yan. Tapos gaganyanin niyo lang. Alam mo ba? Alam mo kung saan nanggaling ang mga pagkakautang niyan. Binabayaran niya mga pinagpaaral sa inyo. At saka may sakit yan. Hindi sinasabi sa inyong magkakapatid. Hindi sinasabi sa inyo ng kapatid ko. Para hindi na kayo mag-isip pa. Tapos ano? Gaganyanin mo lang? Kapal ng mukha mo? Mabuti pa nga, hindi ka na lamang pinaghirapan ng kapatid ko. Tita, pwede ba? Huwag ka nga mga ilams kung anong problema namin ngayon. Tsaka, ano sinasabi mo? Binuhay niya ako? Eh, obligasyon naman niya. Buhayin ako eh. Anong hindi ako makikialam? Nasaan ka ba ngayon? Anong meron sa iyo ngayon? Tinulungan kita maghanap buhay para makatulong ka sa ina mo. Tapos ganyan ka? Ganyan ang ugali mo? Tutandaan mo ha, kahit anong gawin mo sa buhay,
Walang mangyayaring maganda sa'yo dahil langin ka! Langin kang anak! Walang hiya ka! Ako pa naging walang ya, tita. Eh, lahat naman ng tulong binigay ko dyan eh. Pero sobra na. Hanggang ngayon may utang pa rin. Tingnan mo, pinuntahan pa ako ng... Yung ba yun? Pinagkakautangan mo? Ano, lahat na lang ba? Pag hindi kuryente, utang dito, utang doon, ano na? Ganito na lang ba yung magiging buhay ko? Ang ganda nga ng buhay ko, ang ganda ng trabaho ko, pero binabayad ko lang sa mga utang ng ina ko. Ganon. So, utang na loob pa namin. Kung bakit nabubuhay ka ngayon at kung bakit ikaw ay ganyan ang narating mo. Utang na loob pa pala namin sa'yo. Siguro, panahon na para malaman mo. Na ano? Isa ka lang ampon! Ampon? Isa ka lang ampon! Pinulot ka lang sa basurahan! Wala kang utang na loob! Ma, Buti pa nga, pinabayaan ka na lang! Hindi ka na namin kinuha! ano to? Sabihin mo nga yung totoo? Ampon ba ako? Oo anak, ampun lang kita. Pero kahit minsan hindi ko tinurang na ibang tao ka sa akin, tinuring kitang tunay na anak. Pero bakit di mo sinabi? Sana nga, hindi mo na lang ako pinulot. Dahil sawang-sawa na ako sa gantong buhay. Ganon. Sige, simula ngayong araw na to, magkalimutan na tayo. Ayusin mo yung buhay mong mag-solo. Mag-isa ka na sa buhay mo. Total, wala kang utang na loob na bata ka eh. Ano? Lumayas ka na, hayaan mo na kaming magkapatid dito, hayaan mo na itong ina mo na nagpalaki sa iyo. Magsulo ka sa buhay mo nang maintindihan mo naman kung paano mabuhay dito sa mundo. Okay lang magsulo. Kaysa naman makisama ako sa inyo. Ang yabang mo talaga. Tingnan lang natin kung may marating ka. Ipatatanggal kita sa trabaho. Ikaw na wala kang utang na loob na tao, patatanggal kita. Tingnan ko lang kung hanggang saan yung kaya mong marating. Grabe, ang dali ng batang niya. Mabuti pa, hindi mo na